Ang hangin sa ilalim ng tulay ng Brooklyn ay hindi lamang basta malamig. Ito ay may ngipin. Tila ito isang buhay na nilalang na nanunuot sa bawat siwang ng manipis na karton na nagsisilbing dingding ng pansamantalang tahanan ni Leo. 8 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng bigat ng isang matandang napagod na sa hamon ng mundo. Ang kanyang mga pisngi na dapat sana ay matambok at mapula sa kalusugan ng pagkabata ay humpak at namumutla dahil sa gutom at lamig. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan, hindi lamang dahil sa temperatura na bumagsak na sa ibaba ng 0 ngayong gabi, kundi dahil sa takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Si Sarah, ang kanyang ina, ay nakahiga sa tabi niya. Balot ng isang lumang kumot na kanilang napulot sa basurahan ng isang apartment complex noong nakaraang linggo. Ang kumot na yon ay manipis na, punit-punit at amoy amag, ngunit ito na ang pinakamagandang depensa nila laban sa bagsik ng taglamig sa New York. Gayunpaman, tila walang silbi ang tela laban sa panginginig ng katawan ni Sarah. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni, isang nakakatakot na tunog na parang may papel na nilulukot sa loob ng kanyang baga. "Nay?" Bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay halos tangayin ng ugong ng mga sasakyan na dumadaan sa itaas ng tulay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito, ngunit hindi ito ang init na nagbibigay ginhawa. Ito ay init ng lagnat, isang nagbabagang apoy na tumutupok sa kakaunting lakas na natitira kay Sarah. Dumilat si Sarah ng bahagya. Ang kanyang mga mata, na dati kasing kulay ng dugos at puno ng sigla, ngayon ay malabo at puno ng pagod. Sinubukan niyang ngumiti para sa kanyang anak, ngunit ang ngiti ay nauwi sa isang matinding pag-ubo. Ang tunog ng ubo ay malalim, garalgal at masakit pakinggan. Napahawak si Leo sa balikat ng ina. Pilit na hinihimas ang likod nito kahit alam niyang wala itong maitutulong sa sakit na nararamdaman nito sa loob. Nang alisin ni Sarah ang kanyang kamay sa bibig, nakita ni Leo ang maliliit na patak ng dugo sa kanyang palad. Bumilis ang tibok ng puso ni Leo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Nakita na niya ito sa ibang mga palaboy sa kalsada. Nakita na niya kung paano sila unti-unting nawawala, kung paano sila nagiging bahagi na lamang ng mga anino ng lungsod hanggang sa tuluyan na silang hindi gumising. Kailangan nating pumunta sa ospital. "Nay?" Desididong sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay naging matatag, isang bagay na hindi inaasahan mula sa isang batang paslit. Hindi na po ito gagaling sa tubig at pahinga lang. Umiling ng mahina si Sarah. Ang luha ay namuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Leo, wala tayong pera. Alam mo yan. Baka palipasin na lang natin ang gabi. Bukas baka mas maayos na ang pakiramdam ko." "Hindi, Nay. Walang bukas kung hindi tayo kikilos ngayon," sagot ni Leo habang nagsisimulang ligpitin ang kakaunti nilang gamit. Isiniksik niya ang isang halos ubos na bote ng tubig at ang kalahating tinapay sa kanyang punit na backpack. Wala silang ibang ari-arian maliban sa suot nilang damit at ang karton na higaan. Tumayo si Leo at inalalayan ng kanyang ina. "Kaya mo to, Nay. Dahan-dahan lang." Ang pagtayo ni Sarah ay isang pakikipagbuno sa grabidad. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila mga sanga ng kahoy na malapit ng mabali. Kinailangan ni Leo na gamitin ang buong lakas ng kanyang maliit na katawan para suportahan ang bigat ng ina. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, palabas sa ilalim ng tulay, ang hangin ay sumasalubong sa kanila nang may panibagong bagsik. Ang snow ay nagsisimula na ring bumagsak, maliliit na butil ng yelo na tumutusok sa kanilang balat. Ang New York City sa gabi ay isang tanawin ng matinding kontradiksyon. Sa malayo, nakikita ni Leo ang mga skyscraper ng Manhattan na nagniningning sa liwanag ng mga ilaw. Ang Empire State Building ay nagpapalit-palit ng kulay.
pula at berde, hudyat na malapit na ang Pasko. Ang mga bintana ng matatayog na gusali ay tila mga mata ng mga higante na nakatingin sa ibaba, ngunit walang pakialam sa mga maliliit na nilalang na gumagapang sa dilim. Sa mundo ng mga mayayaman, ang snow ay isang palamuti, isang dahilan para magsuot ng magagandang coat at uminom ng mainit na tsokolate sa tabi ng fireplace. Ngunit para kay Leo at Sarah, ang snow ay isang kalaban, isang tahimik na mamamatay tao. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, ang mga sasakyan ay mabilis na dumadaan, nagwiwisik ng maruming tubig at putik sa kanilang direksyon. Walang humihinto, walang tumitingin, para silang mga multo na naglalakad sa mundo ng mga buhay. Ang mga tao sa bangketa ay abala sa kanilang mga telepono o kaya ay nagmamadaling makauwi sa kani-kanilang mainit na tahanan, iniiwasan ang tingin sa mag-inang gusgusin. Malapit na tayo. Nay, konti na lang, pagsisinungaling ni Leo. Sa totoo lang, ang St. Jude Hospital ay ilang block pa ang layo at sa bagal ng kanilang lakad, tila ito ay nasa kabilang dulo ng mundo. Si Sarah ay halos nakasandal na ng buo kay Leo. Ang kanyang hininga ay nagiging mabilis at mababaw. Leo, anak, kung sakaling, huwag kang magsalita, Nay. Sayangin mo lang ang hangin mo. Putol ni Leo. Pigil ang pagikbi. Ayaw niyang marinig ang sasabihin ng ina. Ayaw niyang tanggapin ang posibilidad na yon. Pupunta tayo kay St. Jude. Sabi ni Mang Thomas, mababait daw ang mga doktor doon. May libreng gamot. Gagaling ka. Ang St. Jude Hospital ay isang dambuhalang istruktura na gawa sa bakal at salamin. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na ospital sa bansa, kung saan nagpapagamot ang mga bilyonaryo, politiko at mga sikat na artista. Ngunit, tulad ng maraming institusyon sa lungsod, mayroon itong dalawang mukha. Ang harap na pasukan ay para sa mga may insurance at credit card na walang limitasyon. Ang likurang bahagi naman, kung saan matatagpuan ang emergency room para sa mga charity cases, ay laging puno at magulo. Nang marating nila ang automatic sliding doors ng emergency room, isang bugso ng mainit na hangin ang sumalubong sa kanila. Para itong yakap na matagal na nilang inaasam, ngunit kasabay ng init ay ang ingay at ang matapang na amoy ng gamot, dugo at pawis. Ang waiting area ay puno ng mga taong may kanya-kanyang dinaramdam. May batang umiiyak habang hawak ang kanyang bali na braso. May matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair at tila tulala. At may mga taong natutulog sa sahig dahil wala nang maupuan. Inalalayan ni Leo si Sarah papunta sa isang bakanteng silya sa sulok. Dito ka lang, Nay. Pipila ako. Lumapit si Leo sa reception desk na napapalibutan ng makapal na salamin. Ang nurse na nakaupo sa likod nito ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim at mabilis na nagtatype sa computer habang may kausap sa telepono. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Leo nang lumapit ito. Tumayo si Leo ng patiyad para makita siya ng nurse dahil ang desk ay masyadong mataas para sa kanya. "Excuse me po," mahinang sabi ni Leo. Walang reaksyon. Nilakasan niya ng kaunti ang boses. "Excuse me po, nurse." Bumuntong hininga ang nurse at ibinaba ang telepono. Tumingin ito sa ibaba at nang makita ang maruming mukha at punit na damit ni Leo, isang bahagyang kunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ito galit, kundi isang uri ng awa na may halong inis dahil sa dami ng trabaho. "Nasaan ang magulang mo, Totoy? Bawal ang bata dito kung walang kasama," sabi ng nurse sa boses na walang emosyon. Itinuro ni Leo ang direksyon ng kanyang ina. "Nandoon po ang nanay ko. Hindi po siya makahinga. May lagnat po siya at umuubo ng dugo. Kailangan po niya ng doktor. Parang awan niyo na." Sumulyap ang nurse sa direksyon na itinuro ni Leo. Nakita niya si Sarah na nakayuko
Ang mga balikat ay umaalog sa bawat pag-ubo. Nakita ng nurse ang senyales ng malubhang karamdaman, pero nakita rin niya ang senyales ng kawalan ng pambayad, ang maruming damit, ang kawalan ng gamit. Gayunpaman, trabaho niya ang magtala. Anong pangalan niya? Tanong ng nurse habang humuhugot ng isang form. Sarah. Sarah Miller po, sagot ni Leo. May ID ba siya? Insurance card? Umiling si Leo. Wala po, pero emergency po ito. Sabi sa batas, kailangan niyo siyang gamutin kahit walang pera, di ba? Natigilan ng nurse. Tinitigan niya ang batang nasa harap niya. Matalino. Alam ang karapatan. Bihira ang ganitong bata sa kalsada. Maupo muna kayo. Tatawagin ko ang pangalan kapag may bakante ng doktor. Pero mahaba ang pila, Totoy. Maraming nauna sa inyo. Pero hindi po siya makahinga. Giit ni Leo, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ginagawa namin ang lahat, okay? Maupo ka na. Matigas na sabi ng nurse bago bumaling sa susunod na pasyente. Bumalik si Leo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Mas lalo itong uminit. Nay, maghintay lang daw tayo saglit. Parating na ang doktor. Tumango lang si Sarah, pero nakapikit na ang kanyang mga mata. Ang paghinga niya ay mas lalong naging mabigat. Leo, bulong niya. Halos hindi na marinig. Mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo yan. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka, sabi ni Leo habang pinapahid ang pawis sa noo ng ina gamit ang kanyang manggas. Kapag gumaling ka, pupunta tayo sa parke. Maghahanap ako ng trabaho, maglilinis ako ng sapatos, makakaipon tayo. Lumipas ang mga oras. Ang saglit na sinabi ng nurse ay naging 1 oras, 2 oras, 3 oras. Ang ingay sa paligid ay tila naging isang nakakabinging ugong sa pandinig ni Leo. Gutom na siya at ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ngunit hindi siya umaalis sa tabi ng ina. Bigla na lang, naramdaman ni Leo na bumigat ang kamay ni Sarah. Ang maingay na paghinga nito ay biglang tumigil. Naging tahimik. Sobrang tahimik. Nay? Yugyog ni Leo. Nay, walang sagot. Bumagsak ang ulo ni Sarah sa balikat ni Leo. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong waiting area. Ang nanay ko, hindi siya humihinga. Sa pagkakataong ito, mabilis ang naging reaksyon. 2 nurse at 1 doktor ang tumakbo palapit sa kanila. Binuhat nila si Sarah at inilagay sa isang stretcher. Code blue sa waiting area. Code blue! Sigaw ng 1 nurse habang tinatakbo nila ang stretcher papasok sa double doors ng emergency room. Tumakbo si Leo para sumunod, ngunit hinarang siya ng 1 malaking security guard. Ang kamay ng gwardya ay parang bakal na pumigil sa kanyang dibdib. Hindi ka pwedeng sa loob, bata, sabi ng gwardya sa malalim na boses. Nanay ko yon. Kailangan ko siyang samahan. Sigaw ni Leo. Pumipiglas at sinusubukang sumiksik sa ilalim ng braso ng gwardya. Nay, nay. Ngunit nagsara na ang pinto. Ang huling nakita niya ay ang mga doktor na nagkukumpol sa paligid ng kanyang ina at ang 1 nurse na nagpapasok ng tubo sa bibig nito. Pagkatapos, wala na. Tanging ang puting pinto na lang ang kaharap niya. Napaluhod si Leo sa malamig na sahig ng ospital. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sirain ang pinto, pero wala siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay humikbi ng tahimik, yakap ang kanyang sarili. Doon ka muna sa gilid, sabi ng gwardya. Medyo lumambot ang tono pero nanatiling istrikto. Huwag kang haharang sa daanan, tatawagin ka na lang. Tumayo si Leo, nanginginig ang mga tuhod. Naglakad siya palayo sa entrance ng ER, palayo sa tingin ng mga tao. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Ang pangako ng libreng gamot at mababait na doktor ay tila isang malaking kasinungalingan ngayon. Naglakad-lakad siya sa mga koridor ng ospital, hindi alam kung saan siya patungo.
Gusto lang niyang makahanap ng lugar na tahimik, lugar kung saan pwede siyang magdasal kahit hindi siya sigurado kung may nakikinig. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang pagbabago ng paligid. Ang dingding na kanina ay kulay puti at amoy gamot, ay napalitan ng mga dingding na may wallpaper na kulay cream at mga painting ng mga tanawin. Ang sahig ay hindi na linoleum, kundi makapal na carpet na sumasalo sa tunog ng kanyang mga yapak. Nakarating siya sa isang bahagi ng ospital na tahimik at walang tao. Walang mga pasyenteng umuugong sa sakit, walang mga nurse na nagmamadali. Dito, ang hangin ay amoy lavender at mamahaling sabon. May mga malalaking paso ng halaman sa bawat kanto. Ito ang pakiramdam ng yaman. Ito ang mundo na hindi kailanman naging bahagi ng buhay ni Leo. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang water dispenser sa gilid. Uhaw na siya. Lumingon siya sa kaliwat kanan para siguraduhing walang nakakakita. Saka siya mabilis na uminom direkta mula sa gripo nito dahil wala naman siyang baso. Ang tubig ay malamig at masarap, panandali ang pumawi sa hapdi ng kanyang lalamunan. Nang matapos siyang uminom, narinig niya ang tunog ng mga yabag, mabibigat at mabilis na yabag ng mga sapatos na balat. Nataranta si Leo. Alam niyang bawal siya dito. Kapag nahuli siya, siguradong itatapon siya palabas ng ospital at hindi niya malalaman ang nangyari sa kanyang ina. Naghanap siya ng matatagwan. Nakita niya ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. May nakalagay na sign na maintenance. Mabilis pa sa daga, sumiksik si Leo sa loob ng kwarto at isinara ang pinto ng dahan-dahan, nag-iiwan lamang ng maliit na siwang para makasilip. Ang kwartong pinasukan niya ay puno ng mga malilinis na tuwalya, mga bote ng sabon, at mga kagamitan sa paglilinis. Mainit dito kumpara sa labas. Sumandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig niya ang pagdaan ng dalawang tao. Ang kanilang mga boses ay seryoso at mababa. "Sigurado ka ba sa gagawin natin, Richard?" Tanong ng isang boses na tila sa isang doktor. "Wala na tayong choice, Evans." Sagot ng isa pang boses, mas malamig at mas matigas. Masyado nang matagal ang pagtulog niya. Ang kumpanya ay nalulugi dahil sa kawalan ng liderato. At ang mga shareholders, nagsisimula na silang magtanong. Hindi naintindihan ni Leo ang lahat ng salita. Shareholders, liderato, pero naintindihan niya ang tono. Ito ang tono ng mga taong may itinatago. Ito ang tono ng mga taong gumagawa ng masama sa dilim. Nanatiling tahimik si Leo sa loob ng stockroom. Ang kanyang isip ay bumalik sa kanyang ina. Kumusta na kaya si nanay? Gising na kaya siya? Ang takot ay muling bumalot sa kanya. Sa malawak at magandang ospital na ito, sa gitna ng yaman at teknolohiya, pakiramdam ni Leo ay isa siyang maliit na insekto na anumang oras ay pwedeng tapakan. Ngunit sa kabila ng takot, may namuong determinasyon sa puso ni Leo. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nakakasama ang kanyang ina. At kung kailangan niyang magtago sa mga anino ng gusaling ito para manatili, gagawin niya. Hindi niya alam na ang kanyang pagtatago ay magdadala sa kanya sa isang pagtatagpo na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ang kasaysayan ng buong lungsod ng New York. Sa ngayon, siya ay isang bata lamang na naghahanap ng init sa gitna ng nagyayelong taglamig ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang tiyan ay kumakalam, ang kanyang mga mata ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay gising na gising, naghihintay ng kahit anong himala na pwedeng ibigay ng gabi. Sa kabilang panig ng dingding na pinagsisiksikan ni Leo, sa loob ng silid na tila isang dambuhalang palasyo, sa gitna ng ulap, namamayani ang isang uri ng katahimikan na higit na nakabibingi kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Ito ang penthouse suite ng St. Riday sa Jude Hospital, isang santuwaryo ng karangyaan na nakalaan lamang para sa mga nilalang na nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod. Ang hangin dito ay hindi amoy gamot o antiseptiko tulad sa ibaba.
Sa halip, ang simoy ng hangin ay nagdadala ng banayad na halimuyak ng mga sariwang liryo na ipinapalit tuwing ika-4 na oras. At ang pino, halos hindi mahalatang amoy ng mamahaling katad mula sa mga sofa na gawa sa Italia. Ang sahig ay natatakpan ng alpombra na gawa sa purong lana. Napakakapal at napakalambot na kayang lunukin ang anumang tunog ng mga yapak. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang chandelier na ang liwanag ay pinalamlam upang hindi makasakit sa mata, nakahiga ang isang emperador na nawala ng kanyang trono, si Arthur Sterling. Sa edad na 60, ang kanyang mukha ay nagtataglay pa rin ng mga bakas ng tikas na naging dahilan kung bakit siya tinaguriang ang leon ng Wall Street. Ang kanyang panga ay matibay, ang kanyang ilong ay matangos, at ang kanyang kilay ay makapal, mga katangiang dating nagpapanginig sa tuhod ng mga kakumpetensya at nagpapatahimik sa mga boardroom sa isang tingin lamang. Ngunit ngayon, ang leon ay natutulog, nakakulong sa isang bangungot na hindi siya magising-gising. Ang kanyang katawan ay tila lumiit sa ilalim ng makapal na puting kumot. Ang mga tubo at kawad ay nakakabit sa kanya tulad ng mga galamay ng isang high-tech na pugita. Bawat isa ay may tiyak na tungkulin. Ang isa ay nagpapasok ng hangin sa kanyang mga baga. Ang isa ay nagpapakain sa kanya ng likido. At ang iba ay nagbabantay sa bawat pintig ng kanyang puso at bawat kislap ng kanyang utak. Ang tunog ng cardiac monitor, isang maindayog at mabagal na beep. Beep. Beep ang nagsisilbing tanging orasan sa silid na ito kung saan ang oras ay tila huminto na. Sa paanan ng kanyang kama ay nakatayo ang isang lalaking kabaligtaran ng katahimikang iyon. Si Richard Sterling, ang pamangkin ni Arthur, ay nakasuot ng isang charcoal gray na suit na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang karaniwang pamilya sa loob ng isang taon. Ang kanyang buhok ay nakaestilo ng maayos, makintab at walang hibla na wala sa lugar. Tiningnan niya ang kanyang tiyuhin hindi gamit ang mga mata ng isang nag-aalalang kamag-anak, kundi gamit ang mapanuring mata ng isang buwitre na naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Tinapik-tapik ni Richard ang kanyang relo, isang Patek Philippe, habang naiinip na nagpapalakad-lakad sa malawak na kwarto. Huminto siya sa harap ng malaking bintana na gawa sa bulletproof glass. Mula rito, tanaw ang buong Manhattan na nababalot ng snow. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba, milyon-milyong buhay na walang kamalay-malay sa madilim na desisyong ginagawa sa tuktok ng toreng ito. Ang tagal naman, bulong ni Richard sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Akala ko ba ay propesyonal ang mga tao dito? Bumukas ang mabigat na pinto ng mahogany at pumasok si Dr. Evans. Siya ang puno ng neurology department, isang lalaking may pilak na buhok at salamin na nagbibigay sa kanya ng anyo ng karunungan at integridad. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang isang makapal na medical tablet. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga butil ng pawis sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Dr. Evans, bati ni Richard, hindi nag-abalang lumingon mula sa bintana. Ang kanyang tono ay malamig, tila yelo na humihiwa sa hangin. Kanina pa kita hinihintay. Ang sabi mo ay may update ka sa kondisyon ng tiyuhin ko. O mas tamang sabihin, ang kawalan ng kondisyon. Tumikim si Dr. Evans, isinasara ang pinto sa kanyang likuran at sinisiguradong nakalak ito. Naglakad siya palapit sa kama ni Arthur, iniiwasan ang tingin ni Richard. Tumingin siya sa mga monitor, nagpapanggap na sinusuri ang mga numero na kabisado na niya. Mr. Sterling, panimula ni Dr. Evans, ang kanyang boses ay garalgal. Tapos na ang huling serye ng mga pagsusuri, ang MRI, ang EEG
at ang response tests. Humarap si Richard. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asa. At ang aktibidad ng utak ay nananatiling minimal. Maingat na sagot ni Dr. Evans. Ipinakita niya ang screen ng tablet kay Richard na puno ng mga linya at graph na hindi naman talaga naiintindihan ng huli. Tulad ng nakikita mo, ang cerebral cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa kamalayan at pag-iisip, ay nagpapakita ng halos flatline. Ang tanging gumagana na lang ay ang brainstem, ang bahaging nagpapanatili ng basic functions tulad ng tibok ng puso. Sa madaling salita, Mr. Sterling, gulay. Putol ni Richard, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gulay na lang siya. Sa medical na termino, nasa persistent vegetative state siya. Pagtatama ni Dr. Evans, bagamat mahina. Wala na siyang kakayahang mag-isip, makaramdam o makipag-ugnayan. Ang Arthur Sterling na kilala nyo, wala na siya. Lumapit si Richard sa kama ng tiyuhin. Hinawakan niya ang gilid ng mamahaling kumot at pinagmasdan ang mukha ng matanda. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naaalala niya ay ang mga panahong ipinamukha sa kanya ni Arthur na hindi siya sapat, na siya ay isang gastador, isang playboy, na walang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Tingnan mo ako ngayon, Uncle Artie, isip-isip ni Richard. Ako ang nakatayo, ikaw ang nakahiga. Sino ngayon ang mahina? Kung gayon, sabi ni Richard, bakit pa natin pinatatagal ito? Bakit pa natin pinapaandar ang mga makinang ito na sumusunog ng kuryente at pera? Hindi ba't isang kalupitan ang panatilihin siyang buhay sa ganitong estado? Napalunok si Dr. Evans. Alam niya ang hinihingi ni Richard. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling magbebentahan na ng kaluluwa. Mr. Sterling, bagamat mababa ang tsansa, may mga kaso sa medisina kung saan... Dr. Evans, madiing sabi ni Richard, humahakbang palapit sa doktor hanggang sa maamoy na nito ang mamahaling kolon at ang amoy ng alak sa hininga nito. Huwag mo akong lekturan tungkol sa mga himala. Tayo ay mga tao ng siyensya at negosyo. Alam mo ang sitwasyon ng kumpanya. Ang stock prices ng Sterling Industries ay bumabagsak araw-araw dahil sa kawalan ng katiyakan. Ang mga shareholders ay nagpapanik. Kailangan nila ng closure. Kailangan nila ng bagong leader. Hinawakan ni Richard ang balikat ni Dr. Evans. Mahigpit. At alam mo rin ang sitwasyon mo, hindi ba? Ang utang mo sa underground casinos sa Atlantic City, ang mga litratong yun na hawak ko, ang mga litrato mo kasama ang babaeng hindi mo asawa. Namutla lalo si Dr. Evans. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng mas malala ngayon. Richard, wag naman dito. Dito ang tamang lugar, doktor. Bulong ni Richard sa tainga ni Evans. Dahil dito matatapos ang lahat ng problema natin. Ang problema ko sa mana at ang problema mo sa pera. Pirmahan mo lang ang death certificate at ang rekomendasyon para sa termination of life support. Ako na ang bahala sa board. Sasabihin nating ito ang huling habilin ni Arthur, na ayaw niyang mabuhay bilang isang gulay. Tumingin si Dr. Evans kay Arthur. Sa kanyang profesional na opinyon, totoo naman na malubha ang pinsala. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kaninang umaga, habang tinitingnan niya ang pupillary response ni Arthur, parang may nakita siyang bahagyang paggalaw. Isang mikroskopikong pagliit ng itim ng mata. Pwedeng reflex lang yon. Pwedeng imahinasyon lang. Pero paano kung hindi? Paano kung nakakulong sa loob ng paralisadong katawan na yon, ang isip ni Arthur, gising, sumisigaw, pero walang boses? Ipinilig ni Dr. Evans ang kanyang ulo. Hindi, imposible. At kahit posible man, huli na ang lahat. Lubog na siya sa utang. Hawak ni Richard ang leeg niya. Kailan mo gustong gawin? Tanong ni Evans, ang boses ay halos pabulong na pagsuko. Ngumiti si Richard, isang ngiti ng tagumpay. Binitawan niya ang balikat ng doktor at inayos ang kanyang suit. Bukas,
Bukas ng umaga, ganap na 8:08. Gusto kong maging headline ito sa evening news. Ang pagpanaw ng isang higante. Maganda pakinggan, hindi ba? Bukas, pag-uulit ni Evans, tila nilalasahan ang kapaitan ng salita. Ihanda mo ang mga papeles. Ihanda mo ang injection kung sakaling ang pagtanggal ng ventilator ay hindi sapat para mapabilis ang proseso. Utos ni Richard. Muli siyang tumingin kay Arthur. Paalam, Uncle. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang imperyong itinayo mo. O mas tamang sabihin, gagastusin ko ng mabuti. Tumalikod si Richard at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at lumingon kay Evans. At Evans, siguraduhin mong walang makakaalam ng usapang ito. Ayaw nating magkaroon ng anumang komplikasyon. Ang floor na ito ay dapat manatiling sarado. Walang bisita, walang media, walang sinuman. Opo, Mr. Boer, Sterling, sagot ni Evans. Lumabas si Richard ng silid. Ang tunog ng kanyang mabibigat na sapatos ay unti-unting nawala sa hallway. Naiwan si Dr. Evans na nakatayo sa gitna ng karangyaan at kamatayan. Napabuntong hininga ang doktor at tumingin sa monitor. Bip, bip, bip. Ang tunog ay parang pagbibilang ng mga natitirang sandali ng buhay ni Arthur. Lumapit si Evans sa kama at inayos ang kumot ni Arthur. Isang maliit na akto ng kabaitan na tila walang silbi sa harap ng kanyang malaking pagtataksil. Patawarin mo ako, Arthur. Bulong ni Evans sa hangin. Wala akong choice. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang pasyente at kaibigan. Sa loob ng 1 segundo, akala niya ay nakita niya ang talukap ng mata ni Arthur na gumalaw. Napahawak si Evans sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso. Inilapit niya ang kanyang mukha. Arthur? Tawag niya ng mahina. Walang sagot. Walang galaw. Ang monitor ay nanatiling pare-pareho ang ritmo. Umiling si Evans. Praning ka na, Evans. Pagod lang to. Pagod at takot. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto, pinapatay ang pangunahing ilaw at iniwan lamang ang dim light. Sa gilid ng kama, ang silid ay muling binalot ng anino, kung saan ang tanging naririnig ay ang hiss ng ventilator na nagbibigay ng hiram na hininga. Ngunit hindi alam ni Dr. Evans at ni Richard na ang mga pader ng ospital, gaano man kakapal, ay may mga taing nga. At sa katahimikan ng gabi, ang bawat salita ng kanilang maitim na plano ay tumagos sa siwang ng pinto, lumusot sa ilalim ng door jamb at gumapang patungo sa isang madilim na maintenance closet sa di kalayuan. Sa loob ng silid, naiwan si Arthur Sterling. Sa paningin ng mundo, siya ay tulog. Ngunit sa kailaliman ng kanyang isipan, sa isang madilim na dagat kung saan siya ay lumulutang ng walang kontrol, narinig niya ang lahat. Narinig niya ang boses ni Richard. Narinig niya ang pagtataksil ni Evans. Narinig niya ang oras ng kanyang kamatayan. Bukas, 8:08 ng umaga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at sakalin ang kanyang pamangkin. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata at sabihing, gising ako, huwag niyo akong patayin. Ngunit ang kanyang katawan ay isang bilangguan na walang susi. Walang daliri ang sumusunod sa kanyang utos. Walang kalamnan ng gumagalaw. Siya ay isang isip na nakakulong sa isang estatwa. Ang locked-in syndrome ay isang impyerno na mas masahol pa sa kamatayan. Ang pagiging saksi sa sariling burol habang humihinga pa. Ang takot ay nagsimulang bumalot sa kanyang diwa. Isang malamig at matinding takot. Ito na ba ang katapusan ng Leon ng Wall Street? Ang mamatay na parang isang hayop na pinapatulog, pinagtaksilan ng sariling dugo, habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot? Sinubukan niyang magdasal, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 40 taon. Diyos ko, kung naririnig niyo ako, bigyan niyo ako ng senyales, kahit ano, kahit sino. Huwag niyo akong hayaang mamatay ng ganito. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang
Beep, beep, beep ng makina at ang hagupit ng hangin sa bintana. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting namamatay kasabay ng paglubog ng gabi. Kailangan niya ng himala. Pero sa isang ospital, kung saan ang siyensya ang Diyos at ang pera ang hari, tila ubos na ang mga himala. Sa labas ng kanyang pinto, ang koridor ay tahimik na muli. Wala nang yabag ni Richard. Wala nang yabag ni Evans. Tanging ang ugong ng heating system ang naririnig. At marahil ang mahina at pigil na paghinga ng isang batang paslit na nagtatago sa dilim, isang batang walang-wala na hindi sinasadyang naging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Ang mabibigat na yabag ni Richard Sterling ay matagal nang naglaho sa pasilyo, ngunit ang anino ng kanyang presensya ay tila nanatili sa loob ng silid, parang isang masamang hangin na ayaw sumingaw. Sa loob ng makipot na maintenance closet, nakaupo si Leo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang tambol na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Dugdug, dugdug. Halos matakpan nito ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Nanatili siyang nakapikit ng ilang sandali. Hinihintay na bumukas ang pinto at hilahin siya ng mga gwardya palabas. Hinihintay niya ang sigaw, ang pito, ang marahas na kamay na magtatapon sa kanya sa malamig na kalsada ng New York. Ngunit walang dumating. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng gabi at ang mahina, ritmikong hiss ng air vent sa itaas ang kanyang naririnig. Dahan-dahan, iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Ang dilim sa loob ng closet ay hindi nakakatakot para sa kanya. Sanay siya sa dilim. Ang ilalim ng tulay kung saan sila nakatira ni Nanay Sarah ay palaging madilim, kahit sa tanghali. Ang kinatatakutan niya ay ang mga halimaw na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang mga tulad ng lalaking narinig niya kanina. Ang lalaking may boses na kasing lamig ng bakal. Papatayin nila siya. Bulong ni Leo sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi niya naiintindihan ang mga salitang life support o shareholders, pero naintindihan niya ang tono ng pagpatay. Alam niya ang tunog ng kasamaan. Minsan na niyang narinig iyon sa mga eskinita, sa mga taong nagsasamantala sa kahinaan ng iba. At ang lalaking nakahiga sa kabilang kwarto, ang tiyuhin na tinawag ng lalaking masama, ay nasa panganib. Kumalamang sikmura ni Leo. Isang matulis na sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Paalala na halos 2 araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Ang huli niyang kinain ay kalahating bagel na nakuha niya sa basurahan sa likod ng isang bakery na ibinigay pa niya ang kalahati sa kanyang ina bago ito isugod sa ospital. Ang gutom ay isang pamilyar na kaibigan, pero ngayong gabi, tila mas masungit ito kaysa dati. Naalala niya ang food cart na nakita niya kanina sa hallway bago siya nagtago. May mga tinapay doon, may prutas, may mga natirang pagkain na para sa kanya ay isang piging. Kailangan niyang lumabas, hindi lang para sa pagkain, kundi para sa kanyang ina. Kailangan niyang malaman kung ligtas na si Nanay Sarah. Pero may isa pang bagay na humihila sa kanya. Isang kakaibang puwersa na tila nanggagaling sa kabilang silid. Ang imahe ng matandang lalaki na nakahiga, nag-iisa at walang laban ay tumatak sa isip ni Leo. Huwag kang makialam, Leo. Saway niya sa sarili. Kailangan mong mabuhay. Pero ang boses ng kanyang ina ang sumagot sa kanyang isipan. Leo, anak, kahit wala tayong pera, hindi tayo mahirap sa pagpapakatao. Kapag may nakita kang nangangailangan, tumulong ka. Huminga ng malalim si Leo. Ang hangin sa loob ng closet ay amoy sabon at kemikal panlinis. Inabot niya ang seradura ng pinto. Malamig ang metal sa kanyang palad. Dahan-dahan, pinihit niya ito. Click! Ang tunog ay parang pagsabog sa katahimikan. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang hallway ay walang tao. Ang mga ilaw ay nakadim, nagbibigay ng madilaw at malungkot na liwanag sa makintab na sahig.
Wala na si Richard. Wala na si Dr. Evans. Lumabas si Leo, ang kanyang mga lumang sneakers ay halos walang tunog sa makapal na karpet ng pasilyo. Sa halip na tumakbo pabalik sa elevator, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya patungo sa malaking pinto ng penthouse suite, ang silid na pinanggalingan ng dalawang lalaki kanina. Ang pinto ay hindi nakasara ng mahigpit. Marahil sa pagmamadali o sa kumpiyansa ni Dr. Evans na walang aakyat sa floor na ito, naiwan itong nakawang ng bahagya. Pumasok si Leo at sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tumawid siya sa ibang mundo. Kung ang hallway ay tahimik, ang loob ng kwarto ay sagrado. Ito ay parang loob ng isang simbahan. Pero sa halip na amoy insenso, ang hangin ay amoy yaman. Amoy ng mga bulaklak na hindi pa nalalanta. Amoy ng kahoy na pinakintab ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang silid ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay na tinitirhan nila bago sila pinalayas. Ang kisame ay mataas at ang mga kurtina ay gawa sa telang mukhang mas mahal pa sa buhay niya. Sa gilid, may mga sofa na mukhang kayang lunukin ang isang batang tulad niya sa sobrang lambot. Pero ang nakakuha ng atensyon niya ay ang higanteng bintana. Mula sa sahig hanggang kisame, kitang-kita ang buong lungsod ng New York. Ang mga ilaw ng Manhattan skyline ay kumikislap sa ibaba, parang mga bituin na nahulog sa lupa at nagkalat sa semento. Ang snow ay patuloy na bumabagsak sa labas, payapa at maputi. Binabalot ang lungsod sa isang malamig na yakap. Wow! Bulong ni Leo. Ang hamog ng kanyang hininga ay nakikita sa dim light. Sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito, naroon ang kama. At naroon ang emperador. Naglakad si Leo papalapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, dala ng pagod at pagkamangha. Habang lumalapit siya, ang mga tunog ng makina ay naging mas malinaw. Bip, bip, bip. Isang tunog na nagsasabing, "Buhay pa, buhay pa, buhay pa." Huminto si Leo sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang lalaki. Hindi ito mukhang halimaw. Hindi ito mukhang hari. Mukha itong matanda. Ang balat nito ay maputla at manipis, parang papel. Ang mga kamay nito na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay may mga ugat na nakausli at mga liver spots. Biglang naalala ni Leo ang kanyang lolo Roberto. Noong nabubuhay pa ito, madalas silang magkwentuhan sa parke habang nagpapakain ng mga ibon. Ang lalaking ito, si Arthur Sterling, ay may hawig sa kanyang lolo. Ang hugis ng ilong, ang puting buhok, ang paraan ng pagkakatikom ng bibig na parang may gustong sabihin pero hindi magawa. "Hello po," bulong ni Leo. Walang sagot. Tanging ang tunog ng ventilator na humihinga para sa matandaang sumagot. Hiss, click, hiss, click. Sa loob ng katawang yon, sa isang madilim na sulok ng isipan ni Arthur Sterling, narinig niya ang boses. Maliit, mahina, boses ng isang bata. Si Arthur ay gising o ang diwa niya ay gising, ngunit ang katawan niya ay isang batong statwa. Kanina, narinig niya ang pagtataksil ng kanyang pamangkin. Ang sakit ng katotohanan yon ay parang punyal na nakabaon sa kanyang puso. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang isip, gustong sumabog, gustong manira, gustong pumatay. Pero wala siyang magawa. Siya ay nakakulong. Locked in, isang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Ang takot sa kamatayan na itinakda bukas ng umaga ay nagsimula ng kumain sa kanya. Tinanggap na niya na marahil ay impyerno na ito, na ang mga huling oras niya ay gugugulin sa pakikinig sa sarili niyang mga thoughts habang hinihintay ang lethal injection o ang pagpatay sa makina. Pero ngayon, may ibang tunog. Bata? Tanong ng isip ni Arthur. Bakit may bata dito? Ito ba ang anghel na susundo sa akin? Ganun ba ang itsura nila? Sinubukan ni Arthur na igalaw ang kanyang mga mata. Ito lang ang tanging kalamnan na minsan lang, ay sumusunod sa kanya. Pero ang talukap ng kanyang mga mata ay parang gawa sa tingga.
Nanatili silang nakapikit, bagamat nakakabanaag siya ng kaunting pagbabago sa liwanag. May anino na tumakip sa ilaw sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang presensya sa tabi niya. Hindi ito ang amoy ng kolonyo ni Richard na nakakasulasok. Hindi rin ito ang amoy ng gamot ni Evans. Ito ay amoy ng ulan, amoy ng lumang damit, amoy ng lansangan. Nagtaka si Arthur. Sa loob ng 50 taon, siniguro niyang walang dumi ng mundong ibaba ang makakapasok sa kanyang penthouse. Siya si Arthur Sterling, ang bilyonaryo na hindi tumutuntong sa lupa kung hindi nakalatag ang red carpet. Pero ngayon, ang amoy ng kahirapan ay nasa tabi ng kanyang higaan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ito ay tila nakakapanatag. Ito ay totoo. Tinitigan ni Leo ang mukha ng matanda. Nakita niya ang isang tubo na nakapasok sa bibig nito. Nakita niya ang mga ivy lines sa braso nito. Para kay Leo, ang mga makinang ito ay parang mga ahas at gagamba na kumakain sa matanda. Masakit po ba? Tanong ni Leo. Kahit alam niyang hindi sasagot ang matanda, inilibot ni Leo ang kanyang paningin sa kwarto. Nakita niya ang isang side table na puno ng mga card na hindi nabuksan at mga bulaklak na sobrang ayos. Walang mga litrato ng pamilya, walang mga drawing ng apo, walang bakas ng pagmamahal, puro lang gamit, puro lang yaman. Ang laki ng bahay niyo po, sabi ni Leo. Kinakausap ang matanda na parang kinakausap niya ang kanyang lolo noon. Pero ang lungkot naman dito, walang TV, walang radyo, sobrang tahimik. Hinawakan ni Leo ang gilid ng kama, maingat na huwag masagi ang mga kawad. Alam niyo po, si nanay ko, nasa baba. Kwento ni Leo. Kailangan niyang magsalita para mawala ang takot niya. May sakit din siya. Umuubo siya ng dugo. Sobrang lamig kasi sa ilalim ng tulay ngayon eh. Sabi ko sa kanya, magpalakas siya. Kasi kami na lang dalawa. Wala na si tatay. Napabuntong hininga si Leo. Ang kanyang tiyan ay muling kumalam. Isang malakas na tunog sa tahimik na kwarto. Napahawak si Leo sa kanyang tiyan at napayuko. Sorry po, sabi niya sa tulog na matanda. Gutom lang po ako. Sa isip ni Arthur, ang bawat salita ng bata ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Tulay? Nanay? Gutom? Ang mundo ng batang ito ay napakalayo sa mundo niya. Si Arthur ay hindi pa nakaranas ng gutom sa buong buhay niya. Ang pinakamalaking problema niya ay kung aling kumpanya ang bibilhin o kung babagsak ang stock market. Pero ang batang ito ay nakikipagbuno sa buhay at kamatayan araw-araw. At heto siya ngayon, humihingi ng paumanhin dahil kumalam ang sikmura niya. Isang kakaibang pakiramdam ang sumibol sa dibdib ni Arthur. Hindi ito sakit ng puso. Ito ay awa, simpatya. Mga emosyon na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang ambisyon. Sino ka bata? Sigaw ng isip ni Arthur. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Mapapahamak ka dito. Babalik si Richard, papalayasin ka nila o baka saktan ka pa nila. Gusto niyang balaan ng bata. Takbo, pero wala siyang boses. Ang kawalan ng kakayahan ay lalong nagpapahirap sa kanya. Siya, na kayang magpatakbo ng libu-libong empleyado sa isang kumpas ng kamay, ay hindi man lang kayang sabihin sa isang bata na tumakbo para sa kaligtasan nito. Napansin ni Leo ang kamay ng matanda. Nakalabas ito sa kumot, maputla, at ang mga kuko ay may bahagyang kulay asul. Naalala ni Leo ang pakiramdam kapag sobrang lamig ng gabi. Yung tipong tumatagos sa buto ang hangin. Madalas, kapag nanginginig si Leo, hinihipan ng nanay niya ang kanyang mga kamay at kinikiskis ito para uminit. Dahan-dahang inilapit ni Leo ang kanyang kamay. Halos hindi siya humihinga. Ang kanyang maliit, marungis na daliri ay dumampi sa likod ng palad ng bilyonaryo. Napakalamig. Parang yelo. Ang lamig niyo po, bulong ni Leo, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa thermostat sa pader. Hindi niya alam basahin ang numero,
pero alam niyang may aircon na umaandar. Bakit nila nilalakasan ng aircon? May sakit na nga kayo. Binitawan ni Leo ang kamay saglit at kinapkap ang kanyang sariling bulsa. Sa loob ng kanyang lumang parka na bigay ng charity, may nakuha siyang isang bagay. Isang pares ng guwantes na gawa sa lana. Luma na ito. Kulay kape na naging kulay abo dahil sa dumi. At may butas na sa hintuturo. Pero ito ang pinakamahalagang pag-aari ni Leo. Bigay ito ng kanyang tatay bago ito nawala. Tiningnan ni Leo ang guwantes, tapos tiningnan ang kamay ng matanda. Nagdalawang isip siya. Ito lang ang nagpapainit sa kanya kapag natutulog sila sa karton. Kung ibibigay niya ito, lalamigin siya mamaya. Pero naisip niya ang sinabi ng nanay niya. Ang pagbibigay ay hindi pagbabawas, kundi pagdaragdag. At naisip niya ang narinig niyang sinabi ng masamang lalaki kanina. Napapatayin na nila ang matandang ito bukas. Kung ito na ang huling gabi ng matanda, hindi ba dapat maramdaman man lang niya ang init kahit sandali? Hiram muna kayo nito, Lolo, sabi ni Leo nang may ngiti, kahit may luha na namumuo sa gilid ng mata niya. Para hindi kayo ginawin sa pagtulog. Dahan-dahang isinuot ni Leo ang guwantes sa kaliwang kamay ni Arthur. Maluwag ito ng kaunti dahil payat na ang kamay ng matanda, pero nagkasya naman. Pagkatapos, kinuha niya ang kanang kamay at isinuot ang kapares. Ang lana ay magaspang, amoy alikabok at pawis ng bata. Para kay Arthur Sterling, na sanay sa cashmere at silk, dapat ay nakakadiri ito. Pero sa sandaling binalot ng lumang guwantes ang kanyang nagyayilong mga daliri, naramdaman ni Arthur ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 buwan ng kanyang koma. Init. Hindi lang init ng tela, kundi init ng buhay. Ang init na nanggaling sa katawan ng bata ay lumipat sa guwantes at mula sa guwantes, tumagos ito sa balat ni Arthur, dumaloy sa kanyang mga ugat at parang kuryenteng gumapang paitaas sa kanyang braso patungo sa kanyang natutulog na puso. Sa kadiliman ng kanyang isipan, parang may nagsindi ng posporo. Isang maliit na liwanag. May nagmamalasakit, isip ni Arthur. Ang ideyang iyon ay nakakagulat. Hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kumpanya ko, kundi dahil lang nilalamig ako. Si Richard, ang sarili niyang kadugo ay gustong patayin siya para sa pera. Si Dr. Evans, na pinagkatiwalaan niya ng buhay, ay binenta siya. Pero ang batang ito, isang estranghero, isang batang walang-wala, ay ibinigay ang tanging proteksyon nito laban sa lamig para sa kanya. Isang alo ng emosyon ang bumaha sa isip ni Arthur. Ang galit kay Richard ay nahaluan ng matinding pasasalamat sa bata. At sa kauna-unahang pagkakataon, ninais niyang mabuhay hindi para maghiganti, kundi para pasalamatan ng batang ito, para makita ang mukha ng anghel na ito na amoy lansangan. Gumising ka, Arthur! Sigaw niya sa sarili. Gumising ka! Huwag mong hayaang masayang ang guwantes na ito. Nakita ni Leo na nakasuot na ang guwantes. Tumango siya, kontento. Ayan, sabi ni Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Arthur na ngayon ay nakagwantes na. Hinawakan niya ito ng mahigpit, gamit ang dalawa niyang maliliit na kamay. Mainit na. Huwag po kayong matakot. Babantayan ko kayo saglit bago ako hanapin ng guard. Ang cardiac monitor sa gilid ay biglang nagbago ng tunog. Mula sa mabagal na beep, beep, naging beep, beep. Beep, beep. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Arthur. Hindi ito napansin ni Leo. Nakatingin lang siya sa mukha ng matanda. Alam niyo po, patuloy ni Leo, na parang nagkukwento bago matulog. Narinig ko yung lalaking nakasuit kanina. Yung Richard. Masama siya. Sabi niya, aalisin daw niya yung tubo niyo bukas. Sabi niya, gulay na daw kayo. Humigpit ang hawak ni Leo sa kamay ni Arthur. Pero hindi ako naniniwala. Mariing sabi ng bata. Kasi nung hawakan ko kayo, parang naramdaman kong nandyan pa kayo, tulad ni nanay. Kahit tulog siya,
Alam kong naririnig niya ako. Inilapit ni Leo ang kanyang mukha sa tainga ni Arthur. Gising na po kayo, please, bulong niya. Kailangan kayong magising. Kasi kung hindi, mananalo yung mga bad guys. At sabi ni nanay, sa dulo, dapat laging panalo ang good guys. Sa loob ng isip ni Arthur, ang mga salitang yon ay naging gasolina. Ang will to live na matagal nang nawala ay nagbalik. Mas matindi, mas mabangis. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang daliri. Isang galaw lang, kahit isa lang. Diyos ko, ibigay niyo na sa akin to. Nag-focus si Arthur sa pakiramdam ng magaspang na guwantes sa init ng kamay ng bata. Ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang lakas na ginamit niya para itayo ang Sterling Empire. Ang lakas na ginamit niya para durugin ang mga kaaway. Ngayon ay ibinubuhos niya sa kanyang hintuturo sa kanang kamay. Sa paningin ni Leo, parang guni-guni lang ito. Ang hintuturo ng matanda na nakabalot sa butas-butas na guwantes ay bahagyang kumibot. Napatigil si Leo. Lolo? Tinitigan niya ang kamay. Muling kumibot ang daliri. At hindi lang kumibot, dahan-dahan, nanginginig at may matinding pagsisikap. Ang mga daliri ni Arthur ay nagsimulang tumikom. Sinubukan nitong abutin ang kamay ni Leo na nakahawak sa kanya. Isang mahina, halos wala, pero totoong pisil. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Gising ka, sigaw ni Leo, pero agad niyang tinakpan ang bibig niya. Tumingin siya sa pinto. Walang pumasok. Ibinalik niya ang tingin sa matanda. Gising ka po. Naramdaman ko. Pinisil mo ako. Tumingin siya sa mukha ni Arthur. At doon, nakita niya ang isang himala. Ang kanang mata ni Arthur ay bahagyang nakadilat. Isang maliit na siwang lang, pero sapat na para makita ang isang asul na mata na nakatingin. Hindi sa kawalan, kundi direkta kay Leo. Ang mata ay puno ng luha at puno ng pasasalamat. Napaluha si Leo. Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba nandyan ka? Sa sandaling yon, sa gitna ng nagyayelong taglamig ng New York, sa loob ng isang kwartong simbolo ng kapangyarihan at kasakiman, isang bata at isang bilyonaryo ang nagkaroon ng koneksyon na mas matibay pa sa anumang kontrata. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay panandalian lamang. Mula sa hallway, narinig ni Leo ang tunog ng mga yabag. Mabibigat, mabilis, papalapit, at may kasamang boses na nagmumura. Sinong nag-iwan ng pinto na bukas? Evans! Boses ni Richard. Bumalik siya. Binitawan ni Leo ang kamay ni Arthur, pero ayaw siyang bitawan ng matanda. Ang pisil ni Arthur, bagamat mahina, ay nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan. Kailangan kong magtago, bulong ni Leo, natataranta. Nandyan na sila. Pero huli na. Bumukas ang pinto ng malakas, tumama sa pader. Blag! Bumungad sa pintuan si Richard Sterling. Ang mukha ay pula sa galit. Kasunod ang dalawang security guard at si Dr. Evans na mukhang matatakot. Natigilan silang lahat nang makita ang eksena. Ang bilyonaryong si Arthur Sterling na dapat ay gulay ay may suot na marungis na guwantes. At sa tabi niya, nakatayo ang isang batang gusgusin, nanginginig, pero nakatayo ng tuwid na parang isang maliit na sundalo na nagbabantay sa kanyang hari. Anong? Nagsimula si Richard, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Tiningnan niya si Leo, tapos ang guwantes, tapos ang monitor na mabilis ang tibok. Sino ka? Sigaw ni Richard, ang boses ay dumagundong sa kwarto. Paano ka nakapasok dito? Humarang si Leo sa harap ni Arthur. Itinuka niya ang kanyang baba, kahit na ang tuhod niya ay nanginginig. Huwag niyo siyang sasaktan, sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay basag pero matapang. Gising siya, gising ang lolo, at alam niya ang ginawa niyo. Namutla si Richard. Tumingin siya kay Evans. Ano ang sinasabi ng batang ito? Lumapit si Evans sa monitor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang datos. Imposible.
ang brain activity, tumataas, ang heart rate, nagre-responde sa stimuli. Tumingin si Evans kay Arthur at nakita niya ang mata, ang nakadilat na mata na nakatitig kay Richard nang may matinding puot. Napahakbang patalikod si Richard para siyang nakakita ng multo. Ang plano niya, ang mana niya, lahat ay nasa panganib dahil sa isang bata. Ilabas niyo ang batang yan. Utos ni Richard sa mga gwardya, ang kanyang boses ay hysterical. Sinira niya ang kagamitan. Sinaktan niya ang pasyente. Tumawag kayo ng pulis. Ipakulong niyo siya. Hindi! Sigaw ni Leo habang hinahawakan siya ng malaking gwardya sa braso. Gising siya. Tingnan niyo siya. Gumalaw ang kamay niya. Nagpupumiglas si Leo habang hinihila siya palayo sa kama. Lolo! Lolo! Si Arthur, sa kanyang kama, ay sumisigaw sa loob ng kanyang isip. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas na lampasan ng sakit. Ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang katawan. Habang hinihila ng gwardya si Leo, nalaglag ang isa sa mga gwantes mula sa kamay ni Arthur. Nahulog ito sa sahig, isang maliit na piraso ng lana sa gitna ng mamahaling karpet. Pinanood ni Arthur habang nilalayo ang kanyang tagapagligtas. At sa sandaling iyon, sumpa niya sa sarili, hahanapin kita bata. Ipinapangako ko, hahanapin kita at pagbabayaran nila ito. Bago tuluyang mailabas si Leo sa pinto, lumingon siya huling beses. Nagtama ang paningin nila ni Arthur. At sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng sigawan ni Richard at ng mga gwardya, nagkaintindihan sila. Salamat, ang sabi ng mata ni Arthur. Laban lang, ang sabi ng mata ni Leo. Isinara ang pinto. Nawala ang bata. Naiwan muli si Arthur kasama ang mga buwitre. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ngayon, may suot siyang isang gwantes. Ngayon, gising na ang leon. At ang taglamig ay magiging napakahaba para kay Richard Sterling.